Isa sa mga simpleng example kung paano natin ma-apply yung mga ginayat natin kanina. Specifically, yung ating julienne is pancit canton. So gagawa tayo ng mabilis na pancit canton. So hot pan or wok, yung meat natin. Ang gusto ko is una munang maluto yung protein natin bago natin ilalagay yung ating aromatics para in a way at the end, hindi masusunog, tsaka mas may control ako doon sa kalalabasan ng aking nilulutong dish. So kapag umaalingaso na yung bango ng ating bawang at sibuyas, pwede na nating isunod yung ating carrots. Up next, yung ating cabbage. At yung ating baggy beans. At ito na yung point kung saan titimplahan ko na ng soy sauce yung ating mga iginisang ingredients. And ito lang din yung tip ko sa inyo, especially kapag malakihang batch ng pansit yung gagawin nyo, hinihiwalay ko sa parang pinaka-garnish at saka yung main natin which is yung noodles, in this case yung canton, para pag malakihan man yan or gantong maliit, mamimaintain natin yung crispness ng ating mga gulay. Using the same pan, lagay lang tayo ng tubig. So yung ginawa natin ditong pagbuhos ng tubig would basically get all the flavors na nabuo doon sa ating pan. So we'll just bring this to a quick boil bago natin ilagay yung ating canton. So nag-reduce na yung parang pinaka-stock natin. This is the perfect time para unahin ko munang ibalik yung ating pinaka-oil. Now I'm doing this para ma-prevent din na magdikit-dikit yung ating mga hibla ng noodles. Toss lang natin ng kaunting oyster sauce. And then, ifo-fold lang natin yung iba nating mga gulay at saka karne na nagisa kanina. And then, leave some for garnish. Ayan, pwede tayo mag-serve. Titikim lang kayo, please. On the spot cooking, tikman po ninyo ang ating pancit canton. Gulay, sir. Anong gusto mo dun sa gulay? Crunchy. Crunchy. Crunchy.